Nagpahayag naman si Joe Fan na sa ngayon ay alam na nila ang orihinal na pinagmulan ng kanilang pamilya kaya sa ngayon ay nais niyang malaman kung paano nila tutulungan ang kanilang pamilya na maging ikawalong pamilya ng Imperial Family. Nagulat naman dito si Kong dahil hindi niya inaasahan na tatanungin ito ni Joe Fan. Nasabi niya rin na mukhang alam ni Joe Fan ang bagay na ito. Agad na sinabi ni Joe Fan na ang pagbuo ng malaking kapangyarihan sa maikling panahon ay madali lamang sa tulong ng Imperial Family. Ngunit, ang gawin ito nang hindi nalalaman ng 7 Imperial Family ay magiging mahirap na gawin. Dahil alam nilang hindi ito hahayaan ng 7 families na mabuo na lang ng walang ginagawa. Nagulat naman ang dalawang clan leader nang marinig ito dahil may punto ang sinabi ni Joe Fan. Dahil ang 7 families ay talagang hindi papayag na mabuo na lang nila ang pamilya na maaring makasira sa kanilang autoridad. Kaya nasabi na lang ng head ng Kai family na talagang matalino ang Joe Fan na ito dahil naisip niya kaagad ito. Nasabi rin niya na ang talento ni Joe Fan ay talagang kakaiba kaya siya ay nagsisi na kinalaban niya ito noon. Agad naman na sinabi ni Kong na alam niyang mangyayari na ito kaya ang kanilang ninuno ay gumawa na ng paraan upang magawa nila ito ng patago. Sinabi rin niya na ang kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay upang maituring ang isang pamilya na malakas. Ipinaliwanag rin niya na ang bawat pamilya tulad ng Qianlong Pavilion at Yuming Valley ay may sariling mga elders na may kakaibang lakas. At bawat pamilya na ito ay may mga ibang pamilya rin na kinupkup sa ilalim ng kanilang proteksyon na maaari nilang magamit sa oras ng digmaan. Kaya ang mga invited family na ito ay ang kanilang trump card pagdating sa lakas. Naglakad si Kong palabas at kanyang sinabi na kinuha ng Imperial Family ang kanilang mga ari-arian noong nagpunta sila dito upang hindi maalarma ang 7 families. Dahil na rin sa wala silang malakas na antas ng martial arts ay hindi sila ituturing 7 families na panganib. Ngunit ang hindi nila alam ay mayroon pa rin silang low-grade martial arts na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Dagdag pa ni Kong na hanggat nasa kanilang ang mga low-level martial arts na ito ay maaari nilang palakasin ang kanilang lakas sa maikling panahon lamang. Dahil kung pinagsama nila ito ay mabubuo nila ang isang malakas na martial arts na kahit ang 7 families ay matatakot rito. Nagulat naman ang lahat nang marinig nila na may taglay pala silang ganito ka-advanced na martial arts. Napatawa naman si Joe Fan nang marinig ito at kanyang naisip na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit nais kunin ng Yuming Valley ang mga low-level martial ng bawat pamilya. Isang martial art ang inilabas ni Kong at kanyang sinabi na ito ang low-grade martial arts na nasa pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Kahit na mahina lamang ito ngayon, kapag pinagsama nila ang kanilang hawak na martial arts ay mabubuo nila ang orihinal na martial arts ng kanilang ninuno. Nagpahayag naman si Joe Fan na sa madaling salita, ang martial art ng kanilang Luklan, ang Kai family at ang Lei family ay iisa lamang. At ang Imperial family lamang ang may kakayahan upang pagsamahin ang mga ito. Agad naman na natuwa si Kong nang marinig niya na tama ang sinabi ni Joe Fan. Kaya muli niyang pinuri ito. Dagdag pa ni Kong na kung hindi ito sinabi sa kanya ng kanyang ama, ang emperador, ay hindi niya maiintindihan ito ngunit naintindihan agad ito ni Joe Fan. Naisip naman ni Joe Fan na ang pag-divide at pagsama ng mga martial arts ay maaaring bihira sa kontinenteng ito. Ngunit sa Holy Land ay parati itong ginagawa ng bawat sect. Agad naman na inutos ni Kong sa bawat family leader na ibigay ng mga ito ang kanilang ancestral martial arts. Agad naman na humingi ng patawad ang family leader ng Lei family dahil nawala nila at hindi nila naprotektahan ang kanilang martial arts. Kahit na ang Kai family ay agad din ang humingi ng paumanhin dahil pareho rin ang nangyari sa kanila. Nagalit naman dito si Kong at hindi rin siya makapaniwala kung paano ito nangyari. Agad niya rin na tinanong ang mga ito kung sa tingin ba nila ay dapat pa silang maging leader ng kanilang mga pamilya. Muli niyang pinaalala sa kanila na dapat hindi nila hinayaang mawala ang mga ito kahit buhay man nila ang maging kapalit. Muli namang yumuko ang dalawa at sila ay humingi ng paumanhin. Wala namang nagawa si Kong kung hindi mapahawak na lang sa kanyang ulo. Nagtanong naman ang leader ng Kai family kung hindi ba maaaring bigyan na lang sila ng mataas na antas ng martial art ng Imperial family. Galit na sumigaw naman si Kong kung akala ba nila na parang kabote lang na tumutubo ang mga mataas na antas ng martial arts. Agad rin na nataranta ang third prince at ito ay nag-isip kung ano na ang maaari niyang gawin. Naisip naman ni Joe Fan na ito na ang tamang oras upang ilabas ang mga martial arts na ito. Kaya agad niyang sinabihan ang third prince na huwag na itong mangamba dahil nabawi na niya ang martial arts ng dalawang pamilya. Nagulat naman sila dito nang makita nila ang martial arts na hawak ng ating bida.
Kahit na ang leader ng Kai family ay nagtaka kung paano nakuha na bawi ito ni Joe Fan mula sa Yuming Valley. Nagpasalamat naman ang leader ng Lai family dahil dito ay hindi sila paparusahan ng Imperial family. Agad naman naniyakap ng third prince si Joe Fan dahil sa paglabas niya ng 3 martial arts na ito. Dagdag pa niya na malaki ang utang na loob niya sa kanya dahil kung wala ito ay hindi niya mabubuo ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nagsaad naman si Joe Fan na ginagawa niya lang ito para sa kanilang Lu family. Napatawa naman si Kong nang marinig ito dahil hindi niya inaasahan na ganito ka-loyal si Joe Fan sa Lu family. Agad naman na inilapag ni Kong ang lahat ng martial arts at kanyang sinabi na dahil nandito na ang lahat ay maaari na nilang pagsamahin ang mga ito sa tamang oras. Dagdag pa niya na kapag nagbukas na ang secret order ay kailangang sumali ng 2 pamilya sa pinakamalakas na pamilya sa kanilang 3. Kapag nangyari yon ay dapat sundin ng 2 pamilya na ito ang pinakamalakas na pamilya bilang alipin. Kaya dapat silang magdesisyon ngayon kung sino ang pamilya na magiging leader nilang 3. Agad naman na nagsalita ang leader ng Kai family na dahil mahina na ang Lu clan at nawasak na ang puwersa ng Lai family, dapat lang na ang Kai family ang maging leader ng ika-8 pamilya na gagawin nila. Kaya agad niyang binalak na kunin ang lahat ng martial arts na ito upang mabuo na ito ngunit agad naman siyang pinigilan ng Lai family leader. Tinanong rin siya nito kung nais niya ba talagang maging family leader ng ika-8 pamilya gamit lamang ang mahina niyang cultivation. Hindi naman nagpatinag dito si Kai Rong at kanyang sinabi na sa ngayon kahit na hindi siya kasing lakas ng Lai family leader ay mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng kanyang pamilya kumpara sa kanila. Agad naman na sinabi ng matanda na hindi ito ang tunay na sitwasyon. Dahil sa nakaraang 1 buwan ay naibalik na niya ang orihinal tauhan ng kanilang Black Wind Mountain. Kaya sa ngayon ay mayroon na silang 700 na tauhan at ang mga lakas nito ay nasa Chi Gathering Realm. Sinabi rin ni Miss Lai na pagdating sa lakas ay hindi sila kakayanin ng Kai family. Tumawa naman si Kai Rong nang marinig ito at kanyang sinabi na hindi ito maaaring mangyari dahil mga bandido lamang sila ng bundok. Kaya kahit kailanman ay hindi may kukumpara ang mga bandido sa kanilang noble family. Sinabi rin niya na kung hahayaan lang ng third prince na maging leader ang bandido na pamilyang ito ay magiging katatawanan lang ang kanilang ika-8 pamilya sa buong imperyo. Nagalit naman dito si Miss Lai dahil sa pangmamaliit ng kumag na ito sa kanila. Ngunit patuloy pa rin na sinasabi ni Kai Rong na tama ang kanyang sinabi. Tumawa naman si Joe Fan dahil inaasahan na niya na mangyayari ito. Kaya nasabi na lang niya na ito rin ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang 2 pamilya na ito. Nagalit naman si Yun Chang dahil talagang hindi sila siniseryoso ng 2 ito at hindi sila binibigyan nito ng pagkakataon na maging family leader rin. Bigla namang hinampes ni Yun Chai ang mesa na siyang ikinagulat ng lahat. Sumigaw rin si Yun Chai na huwag nang mag-away ang 2 dahil sa kanilang 3 pamilya. Isa lamang ang may karapatan na maging pinuno. Kumpiyansa niyang sinabi na ito ay ang kanilang Lu clan. Nagulat naman ang lahat dito dahil hindi nila inaasahan na manggagaling ang mga salita na ito sa isang bata. Hindi naman dito pumayag ang anak ng Kai family leader kaya agad niyang tinanong si Yun Chai kung ano ang kwalifikasyon ng kanilang pamilya na pamunuan sila kahit na ang pamilya nila ang pinakamahina sa kanilang 3. Agad naman na tumawa si Yun Chai at kanyang sinabi na sa ngayon ang pamilya nila ay walang kaalyansa na malakas na pamilya. Bigla namang nakuha ni Yun Chai ang atensyon ng lahat dahil ang paraan ng kanyang pagsasalita ay kapareho sa pagsasalita ni Joe Fan. Nagmayabang rin si Yun Chai na ang kanilang pamilya ay walang mga gamot at pera. Sa ngayon ay 4 pa lang sila ang miyembro ng kanilang pamilya ngunit tinuturing nila ang bawat isa bilang pamilya. Ngunit kahit ganito ang kalagayan ng kanilang pamilya ay sila pa rin ang pinakamalakas dahil sa nasa kanila ang kanyang brother Joe Fan. Naisip naman ng lahat na may punto ang sinabi ng bata sa kanila. Ngumiti naman si Joe Fan at kanyang nasabi na talagang malaki ang tiwala sa kanya ng batang ito. Kaya sisiguraduhin niyang hindi ito mapapahiya sa harap ng kanilang mga kausap. Agad naman na hindi pumayag si Kai Long sa nais gawin ng bata dahil si Joe Fan ay isang butler lamang ng kanilang pamilya at hindi ito maaaring mamuno sa kanilang 3 pamilya. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay ibinagsak niya ang isang sulat sa harap ni Kai Rong. Ang sulat na ito ay naglalaman ng kasulatan tungkol sa isang alyansa. Kahit na si Kong ay hindi makapaniwala dahil ang alyansa na nakalagay sa sulat na ito ay nagmula sa Qianlong Pavilion. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na ang sulat na ito ay ang patunay na sila ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Dahil ito ang kasulatan ng alyansa sa gitna ng Lu clan at Qianlong Pavilion.
Bigla namang napatayo si Kong nang marinig ito dahil tama nga ang kanyang hinala. Kahit na si Ancestor Fang ay napatigil rin sa kanyang pag-inom at ito ay napaisip na hindi niya inakala na ang isang pamilya na miyembro ng 7 families ay mag-aalok ng alyansa sa isang maliit na pamilya lamang. Nasabi niya rin na ito ang unang beses na nangyari ito. Kaya agad niyang tinanong si Joe Fan kung paano niya ito nagawa. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na ginawa niya lang maging bayani sa harap ng Qianlong Pavilion. Nagpahayag rin siya na may nais siyang sabihin sa kanilang lahat kaya dapat nilang tandaan ito. Seryosong sinabi ni Joe Fan na kahit wala ang secret order na ito ay kaya niyang palakasin ang Lu Clan hanggang sa maging katumbas ang lakas nito sa 7 families. Hanggat nandito siya ay hindi ito magiging imposible sa kanilang clan. Dagdag pa niya na hindi nila kailangan ang tulong ng kanilang pamilya, sila ang may kailangan sa kanila kaya dapat ay huwag nila itong kalimutan. Tumawa naman ng malakas si Yun Chai dahil sa sinabi ng kanyang brother Joe Fan. Pinuri naman ni Kong ang mga nagawa ni Joe Fan at kanya nasabi na sayang lamang dahil nasa isang maliit na pamilya lamang siya. Kaya inalok niya ito na sumali sa kanyang grupo at tulungan siya nito sa kanyang landas bilang third prince. Ika'y nagulat naman ito ng Kai family dahil ngayon lamang nila nakita na ang isang butler ng isang maliit na pamilya ay inalok mismo ng Imperial family. Kahit na si Yun Chang ay nag-alala sa kanyang narinig ngunit agad naman siyang pinakalma ni Joe Fan. Nagsaad rin niya na maganda ang reputasyon ng third prince ngunit mas pipiliin niya muna ang manatili sa kanilang Lu family upang palakasin pa ang lakas ng pamilyang ito hanggang sa maging kasing lakas ito ng 7 families. Alam niya rin na makikinabang sila rito dahil ito rin naman ang nais nila. Napabuntong hininga naman si Kong dahil tinanggihan lang ni Joe Fan ang kanyang alok sa kanya. Ngunit agad niya rin na ipinaalam sa lahat na sa ngayon ay ang Lu Clan ang magiging family leader nilang lahat. Kaya muli niyang inutusan ng Kai at Lai family na dapat nilang tulungan ang Lu Clan hanggang sa makumpleto nila ang Pearl Order. Hindi naman dito pumayag ang anak ni Kai Rong ngunit agad naman siyang pinatigil ng kanyang ama na siyang ikinagulat niya. Bigla namang inilabas ni Kong ang kanyang Dragon Aura upang turuan ng leksyon ang bata na huwag itong tumutol sa desisyon ng Imperial family. Dahil dito ay agad naman na humingi ng paumanhin ang dalawa at kanilang ipinangako na tutulungan nila ang Lu Clan. Tiningnan rin ni Kong ang family ng Lai family upang malaman kung ano ang desisyon nila. Agad naman na sinabi ng family head na susundin rin nila ang utos nito na tulungan ang Lu Clan. Dagdag pa ng family head na ito ang magiging kabayaran niya sa nagawa ng kanyang clan sa kanila. Nang marinig ito ay agad naman na sinabi ni Kong na kung ganun ay simula ngayon ay dapat na nilang gawin ito. Pagkatapos nito ay agad na umalis na si Kong. Nagsimula na ring umalis ang Lu Clan ngunit bago pa man sila makalabas ay agad na inutos ni Kong na manatili muna si Joe Fan dahil nais niya kausapin ito. Makalipas ang ilang sandali ay agad nang naglakad ang dalawa papunta sa loob ng gubat. Nagtanong naman ang ating bida kung ano nang gagawin nila. Sinabi naman ni Kong na huwag mag-aalala si Joe Fan dahil may sasabihin lamang siya sa kanya. Itinaas ni Kong ang kanyang kamay at kanyang sinabi na bilang third prince ng kanilang pamilya Yuan ng Chanyu Empire ay ipinapangako niya na magmula sa araw na ito ay magiging magkapatid na ang relasyon nila ni Joe Fan. Kahit na sa kamatayan o kabuhayan ay hindi nila pagtataksilan ang bawat isa. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig ito ngunit agad naman sinabi ni Kong na siya naman ang dapat na magsabi nito. Napakamot naman si Joe Fan sa nais ipagawa ni Kong sa kanya. Ngunit sa huli ay wala na siyang nagawa kung hindi gawin rin ito, ngunit ang sinabi niya ay kung hindi siya pagtataksilan ng kanyang brother Kong ay hindi niya rin ito gagawin sa kanya. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Kong at kanyang nasabi na talagang maingat si Joe Fang sa mga bagay na ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na maaaring mangyari ang mga bagay-bagay sa pagtagal kaya dapat hindi ito seryosohin ng kanyang brother Kong. Wala naman ang nagaw pa si Kong dito kaya binago na lang niya ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa naging bet nila kahapon sa kanilang laban. Kaya ngayon kahit ayaw niya ay pinapalaya na niya ang kanyang minamahal na si Long Nui at binibigay na niya ang kanyang basbas kay Joe Fan na maging sila na. Matapos itong sabihin ay nagdrama na si Kong na parang umiyak ito. Ngunit agad naman na sinabi ni Joe Fan na hindi na niya kailangang gawin ito dahil hindi naman niya gusto ang babae na ito. Dagdag pa niya na sinabi lamang ito ni Long Nui kahapon upang inisin siya. Bigla namang bumalik ang sigla sa mukha ni Kong nang marinig ito. Muli namang sinabi ni Joe Fan na maaari na niyang ipagpatuloy ang kanyang panliligaw sa kanya. Tumawa naman ng malakas So Kong at kanyang nasabi na talagang napakagaling ng kanyang brother Joe Fan dahil sa magandang balita nito sa kanya. Ngunit bago pa man makaalis si Kong ay agad naman siyang tinawag ni Joe Fan.
Seryosong tinanong ni Joe Fan kung ano talaga ang totoong laman ng Pearl Order na ito. Nang marinig ito, nagulat si Kong at lumabas ang pawis sa kanyang mukha. Kaya agad siyang nagdahilan na sinabi na niya ito kanina sa kanila. Nagsaad si Joe Fan na ang sinabi niya ay napakagandang plano at ang layunin na gusto nilang makuha para dito ay may punto naman. Ngunit sa tingin niya, ang layunin ng plano na ito ay napakaliit kumpara sa kanilang gagawin kaya nagdududa siya na ito lang ang layunin ng kanilang imperial family at ng emperador. Hindi nakasagot si Kong kaya naisip na lang ni Joe Fan na mukhang may mas ibang layunin pa ang mga ito na hindi nila sinasabi. Nagpahayag si Kong na hindi niya alam ito dahil ang layunin lamang niya ay tapusin ang misyon na ito. Napagtanto ni Joe Fan na mukhang ayaw sabihin ito ni Kong o hindi naman kaya ay talagang walang alam ito. Ngunit para mas makakuha pa siya ng impormasyon tungkol dito, tinanong na lang niya ito na kung talagang sekreto ito na walang sino man ang nakakaalam dahil 1,000 taon na nang gawin ito. Paano kaya ito nalaman ng Yuming Valley? Sinabi rin ni Joe Fan na mukhang ang plano ng Yuming Valley ay pigilan ang Pearl Order na ito. At upang hindi malaman ng emperador ang kanilang ginawa ay agad silang nagpunta mismo sa Imperial Family upang magbigay ng kanilang reklamo. Bigla namang napaisip si Kong na maaaring nag-leak na ang impormasyon na ito sa 7 families. Agad namang sinabi ni Joe Fan na hindi ito nalaman ng 7 families sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ngayon lamang ito nila nalaman sa pagkakataon na ito. Kaya sa tingin niya, masasabi nilang intensyonal na ikinalat ang sekreto na ito sa 7 families. Nang makita ang reaksyon ni Kong, napagtanto ni Joe Fan na mukhang tama nga ang kanyang hinala. Ngunit sa ngayon, sinabi na lang niya na wala siyang pakialam sa bagay na ito dahil ang bagay na ito ay makakatulong sa kanilang Lu Clan. Pagkatapos nito, agad na nagpaalam si Joe Fan sa kanyang kaibigan. Nang makalayo na si Joe Fan, nasabi naman ni Kong na talagang matalino ang ating bida. Bigla namang dumating si Ancestor Zhang sa kanyang tabi at nasabi na habang tumatagal ay nakikita niya ang isang tao sa pamamaraan ni Joe Fan. Napatanong si Kong kung sino ang tao na ito. Seryosong sinabi ni Ancestor Zhang na si Joe Fan ay kapareho ni Zhuge Changfeng. Nagulat si Kong kaya muli niyang tinanong kung tinutukoy niya ba ang head ng 4 pillars na si Prime Minister Zhuge Changfeng. Sinagot ito ng oo ni Ancestor Zhang at sinabi na ang ginawa niya na pagturing kay Joe Fan bilang kanyang kapatid ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa kanyang buong buhay.